Dito naiiba ang batas natin sa Pilipinas na kahit milyong-milyong halaga na ng shabu ang nahuli sa mga pumupunta sa bansa natin, ay kulong lang ang parusa. At kapag nagtagal ay posible pang makalaya, lalo na't kapag nagbayad ng malaking halaga ng pera. Ngunit ang isang kababayan natin na nahuli noong 2010 sa bansang Indonesia dahil sa droga na biktima lang din ng drug trafficking, na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin at nahaharap sa death row na pilit na sinasalba ng mga kongresista sa pamamagitan ng pagsulat sa bagong halal na presidente doon. Sa pag-upo ng bagong halal na presidente ng Indonesia na si Indonesian President Prabowo Subianto, muling nabuhay ang panawagan ng OFW Party List Group na muling mapag-aralan ang kaso ng overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na nakadetine sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking noong 2010. Muling nanawagan sa bagong liderato ng Indonesia si OFW Party List Representative Marisa Magsino na sana ay muling mapag-aralan ang kaso ni Mary Jane at matukoy ang tunay na pangyayari at mapapanagot ang tunay na may kasalanan. Enero ngayong taon nang magpadala ng sulat kay dating Indonesian President Joko Widodo at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamilya ni Mary Jane Veloso para hilingin na magawaran ito ng clemency. Si Mary Jane Veloso ay nahaharap sa kasong drug trafficking na may parusang kamatayan. Dapat sa Pilipinas ay ipatupad na rin ang death penalty lalo na sa mga dayuhan na nahuhuli na may dalang milyong-milyon or bilyong halaga ng droga, para sila naman din ang makikiusap para sa buhay ng kalahi nila. At pati ang mga kababayan natin na mapapatunayang malaking supplier ng droga sa bansa natin. Pero ang nakakalungkot lang dito at ang sad reality, kaya hindi napapatupad ang death penalty sa bansa natin para sa droga, ay kahit ang mga nakaupo sa gobyerno ay gumagamit nito. Kaya dapat isa sa requirements bago tatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno ay dapat pinapatest o pinapadrug test para makakasiguro tayo na walang gumagamit ng droga sa mga nakaupo sa gobyerno. Dayuhang pasahero na lumapag sa NAIA Terminal 3 inaresto dahil sa nakita or nakuhang droga na laman ng kanyang maleta na nagkakahalaga ng 42 million peso. Naharang sa NAIA ang mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu mula sa South Africa National na magbabakasyon lang umano rito sa bansa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa hidden compartment ng bagahe ng South African National, nadiskubre ang isiniksik na mahigit 6 na kilo ng methamphetamine noong Sabado ng gabi sa Customs International Arrival Area sa NAIA Terminal 3. Ang droga nagkakahalaga ng 42 million pesos sa standard street value. Depensa ng suspect, hindi niya raw alam na may illegal na droga sa kanyang bagahe. I purchased the bag from a shop. I didn't know there was anything in the bag. Purchased it from a shop in South Africa. If it's 6 kilogram heavier, for sure you will notice. You would have noticed. You know, I'm a big man. Yeah. I did not notice. And obviously I wasn't picking it up. I was just... it's such a big bag, I was just pulling it. Medyo mahirap tanggapin considering na 6 na kilo. Yung halos 6 na kilo yung nakuha natin doon sa kaniyang bag. So, if ang isang bag, pansinin nyo naman, walang laman, imposible naman umabot ng lagpas 6 na kilo yun. Plus yung kasing yung 6 kilos plus yung weight pa ng bag. So doon pa lang medyo maghihinala ka na. May tourist visa raw ang suspect pero hindi niya mapatunayan kung anong tunay niyang pakay dito. Natin turista siya. Ay sinabi niya lang na wala yung kanyang mga travel documents kasama yung contact niya nung na kokontakin niya dito. So pati yun hindi malinaw sa atin. I was just traveling. I had some tours planned. I had a nice place booked for me to stay. Where? Close to the ocean. I don't know the exact
place. I have papers on the exact place. Pero sa mga ginawang koordinasyon para sa investigasyon, walang lumalabas na criminal background ang suspect. Finailan namin siya ng kasong paglabag sa RA 9165 Section 4 in which importation ng dangerous drugs. Itong kasong to is actually may penalty na pagkabilanggo habang buhay sa atin regardless of the quantity, quality, and purity. Sinusubukan pang magsinungaling ng Aprikanong nahuli na sinasabi niya na hindi daw niya alam na may drogang 6 na kilong nakasiksik sa maleta na binili niya. Ano ba ang akala niya sa mga kababayan nating Pilipino lalo na sa mga otoridad na basta lang ba mauuto sa ganyan? Dapat kasi sa Pilipinas na kapag ganyan na on the spot ng nahuli na dala-dala mismo ng pasahero na kilo-kilo ang shabu at milyong-milyon ang halaga ay dapat death penalty din ang parusa. Dahil hindi kagaya sa ibang bansa na kapag ang Pilipino ang nahuli na may dalang droga, nabiktima lang din ng mga nakikisuyo at nagbabayad ng malaking halaga. Napaparusahan ng parusang kamatayan sa ibang bansa. Binitay sa China ang 2 Pilipinong na-convict doon dahil sa kaso ng drug trafficking. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nangyari ito noong November 24. Ayon sa DFA, 2013 na aresto ang dalawa matapos makunan ng 11 kilo ng shabu na nakatago raw sa DVD player pagdating nila sa China. 2016 sila nasentensyahan. Ilang beses daw sinubukang umapela ng DFA pero hindi napagbigyan ng Chinese government. Kamakailan daw ay sinamahan nila ang pamilya ng 2 Pilipino para sa compassionate visit sa Guangzhou. Hiniling ng pamilya ng dalawa na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpaalala ang DFA sa mga babiyahe abroad, maging mapagbantay sa modus ng mga drug syndicate sa pagre-recruit ng mga traveler bilang drug mule. Huwag ding magbitbit ng package o bagahe na hindi ikaw ang nag-impake o kaya'y hindi nasuri. Batay sa tala ng DFA, may 72 Filipino death penalty cases sa China. 2 sa mga riyan naipila na sa life imprisonment, 86 naman ang naipababa sa fixed term. May 2 pang nakabinbin na death penalty cases na sasailalim pa sa final review o appeal. Kaya hanggat walang parusang kamatayan sa mga kaso na may kinalaman sa illegal na droga, ay hindi kailanman matatapos o mawawala ang droga sa bansa natin. At paalala din sa mga kababayan natin na kapag may nag-offer o nag-aalok na ipapadala sa inyo, lalo na kapag nag-aalok ng malaking pera, ay dapat kayong magtaka dahil baka droga ang laman niyan at kayo ang makukulong sa ibang bansa at ang worst ay maparusahan pa kayo ng death penalty. Bagong bayani na ang